Kala ko sa Pinas lang may agawan ng mana eh. Ngayon, nagkakagulo na rin yung Bas family about sa pagbenta kasi nitong si Jenny Bas sa natitirang 7% stake ng Bas family sa Lakers franchise ngayon. Sa report kasi ni Shams, ang Bas family trust nakakuha ng majority votes para aprubahan yung trust test na insinasagawa para mabenta kay Josh Kashner at Bob Iger yung natitirang stake ng Bas family. Pero ang problema, mukhang nagkamali ng report itong si Shams eh. Kailangan kasi muna ng 4 out of 6 votes sa Bas family bago ma-activate yung tag-along provision na konektado sa dating sale ni Mark Walter. Sa report kasi, yung natitirang 17.8% stake ng Bas family sa Lakers, sinasabi ni Shams na ang Bas family trust nakakuha pa rin ng majority votes para payagan ang trustees na sinasagawa na ngayon kila Josh Kashner at Bob Iger. Kailangan ng 4 to 6 vote para ma-activate yan. Ang problema nga araw kasi, Jenny Bass pa rin ang magiging desisyon talaga eh. Kaya sinabi mismo ng abogado niyan na si Adam Streisand, hindi lang nagsasabi na mali ang wording ni Shams. Ang mas seryosong araw na argument, hindi nga raw sapat ang majority vote ng anim na magkakapatid para lang automatic na maisagawa yung sale. Kaya nagkakagulo na ngayon sa LA. Hindi nila alam kung itutuloy nilang ibenta yung natitirang stake dahil ayaw rin yan na ibenta mismo nitong si Jenny Bass. Gusto niyang pangalagaan yan eh. Kaya kahit kay Mark Walter, hindi niya pa rin yan binigay ng buo. Dito na lang ako sa Sixers. Mukhang si Embiid lang problema dito eh. Mukhang healthy sa practice at workout at pre-season opening. Nasa kondisyon pa rin. Ang problema, pagpasok ng mid-season to post-season, nawawala sa mapa dahil sa injury. Masyadong mahina yung tuhod. Wala kasing nagtitinda ng balot sa US eh. Dito marami. Pero asset yung iba. Based sa report kasi na nababasa ko, si Joel Embiid yung pinakamalaking risk sa championship plan ng Philadelphia. Kung buong season naman kasi siyang magiging healthy, mag-a-average siya ng 29 points per game. Sobrang nasa high ceiling ang Sixers sa Eastern dahil sobra yung ganda ng scoring at interior presence niya. Ang problema talaga, availability, na wag naman sana nga mangyari na magdilang anghel ako dahil halos last season sobrang limited yung naging laro niya mula sa regular season game dahil sa injury. Halos 38 games lang ang nilaro niya sa regular. Kaya unreasonable ang concern na kailangan naman talaga siyang i-manage nitong si Nick Nurse lalo na sa regular season. Kaya yung mga fans at analysts nakikitang yung schedule talaga ngayon mukhang sobrang pabor lalo na kay Embiid na madalas abutin ng injury sa regular season pa lang. Kaya makakaligtas to sa hectic schedule lalo na sa back-to-back at road games nila eh. Kaya ang strategy ng Sixers nakikitang hindi necessarily kailangan maglaro si Embiid ng 75 to 80 games. Ang mas importante sa kanila, healthy sa buong season yan. Kaya kung mawalan siya ng 30 plus game pero dumating naman sa playoffs na healthy katulad ng nangyari sa kanila last season, hindi naman automatic na bumabagsak agad ang Sixers eh. Katulad nun, nakaligtas sila sa first round. Na-sweep lang talaga nitong New York Knicks. Kaya ang problema nga raw talaga kung hindi siya available kapag Eastern Conference Playoffs lalo na sa mga big event. Kaya yung mga analyst at fans din mismo yung nagsasuggest na mas kailangan ng Sixers ng backup center na possible magamit rin sa starting unit lalo na kung naka-load manage itong si Embiid. Kung injury management kasi ang concern kay Embiid, mas kailangan nga raw talaga ng Sixers legitimate center na kayang mag-umpisa ng game kapag wala si Embiid. Sa kasalukuyang roster nila, merong Adem Bona, Ariel Hukporti. Si Bona may athleticism, defensive potential pero bata pa at inconsistent. Si Hukporti naman, isang athletic 7-footer na galing Knicks sa 2025 to 26 season breakout performance niya. Nag-average lang yan ng 2.2 points, 2 rebounds, 9 minutes. Kaya malinaw na hindi pa siya proven starting caliber kahit backup replacement kay Embiid eh. Kaya mas reasonable talaga sa Sixers ngayon na humanap ng backup center para sa frontcourt depth, suporta kay Embiid. Sa free agency market, meron pa rin Nick Richards na available. Ito yung center na sinasuggest sa Sixers ngayon lalo kung pipilit nila na kompletuin ang roster para magkaroon ng backup center eh.
Si Nick Richard kasi, mas may experience naman talaga kumpara kay Bona at Hukporti. May sapat na NBA experience, pwedeng backup, pwedeng starter, depende sa opponent team. May report din kasi nung una sa Philadelphia Inquirer na binabanggit dyan yung pangalan ni Nick Richards na capable veteran backup center lalo na kung nakukulangan sila kay Bona o Hukporti sa backup. Reasonable rin nahabulin siya ng Sixers. Last season, meron niyang 5 points, 5 rebounds sa 14 minutes mula sa Phoenix Suns at Chicago Bulls. Kaya may advantage lalo kung backup center or second unit lang siya magagamit. May athleticism siya, rebounding, at pwedeng gamitin sa pick and roll kasama si Lebron Maxey. Kaya nakikitang possible ito rin yung magandang backup center na pwede nilang i-acquire ngayon dito sa free agency. Depende na lang sa pangangailangan pa. Ang Miami naman gustong makuha talaga si Klay Thompson nang hindi nga naglalabas ng trade asset. Based sa report ni Mark Stein, malaki yung interest ng Miami Heat kay Klay Thompson. Ang problema, ayaw ng mga to na magbigay pa ng trade asset sa Dallas Mavericks. In short, iniintay nila si Thompson kung pumasok sa buyout contract o kung iwe-waive ng Dallas. Dahil free agent route lang talaga ang gusto ng Miami. Samantala ngayon, hindi rin naman nagbabago ang positioning ng Dallas. Gusto nila i-trade si Thompson at makakuha ng return kaysa i-buyout lang. Si Thompson kasi meron pang natitirang 17 million sa parating na season. Kung makikipag-trade ang Miami sa Dallas, kailangan talaga nila na magbigay ng salary o trade asset para sa trade na to. Yan yung ayaw ng Miami dahil after ng blockbuster trade nila kay Giannis, limited na yung mga to sa flexibility at asset. Kaya mas gusto nila yung senaryo ng buyout contract kay Klay. Sinabi rin mismo naman kasi ni Klay Thompson kamakailan lang na gusto niyang makapaglaro sa isang team na may pagkakataong gumawa ng deep playoffs run. Kaya talagang championship contention din ang nakikitang consideration niya sa susunod na galaw niya sa offseason na to. Yan kasi yung bagay naman na kayang ibigay sana sa kanya ng Miami, lalo't nakikita na siya yung possible missing piece para kay Giannis at Adebayo. Elite shooter mga pare ko'y ang habol nila ngayon sa free agency na mukhang nakikita naman talaga dito kay Thompson. Ang problema lang talaga kung handa nga raw ang Dallas na i-waive ang contract niya o ang problema pang mas malala kung pipiliin na lang ng Dallas Mavericks ngayon na panatilihin siya sa roster hanggat walang tradable asset na binibigay sa kanila para kay Klay. Ayaw ng Dallas magpakawala lang, gusto may return kung sakaling bitawan nila ngayon itong si Klay Thompson. Ang Miami sobrang interesado, ang problema wala silang reason para nga sumugal lalo't wala na silang mga asset at flexibility na pwede pang ibigay dito kay Klay Thompson. Kaya ang problema nila, kung hindi nga talaga mag-iiba ng posisyon ang Dallas kay Klay Thompson at mas gusto ng mga to ng trade kumpara sa buyout lang.